Magandang gabi sa atin lahat. Magmula sa apat na sulok ng Pilipinas, Mindanao, Visayas at Luzon, NCR syempre. Best regards sa ating mga taga-subaybay. Saan man kayong dakong naroroon, palagay ko ay natatraffic. Sa ngalan ng Paranaque Net Radio Worldwide, sa ilalim ng manubela ng masa, ito ang aming programang Usapang Kalye. Ito ang inyong lingkod, Mr. Rico Arreglo with Mr. Regino Capua. Yes! Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga-subaybay sa aming programang Usapang Kalye sa ilalim ng Paranaque Net Radio Worldwide. Sa ating mga best friend dyan, follow and share naman kayo dyan sa mga kaibigan natin. Ako po si Regino Capua, ang kaibigan ng masa. Ayan, best regards sa ating mga listeners. Kumusta ho kayo sa araw na ito? July 25, 2022. Araw ng Lunes. At unang sona ng ating mahal na presidente. President Bongbong Marcos. Sino-sino kaya sa atin ng sumubaybay sa talumpati nating mahal na presidente? Medyo interesting tong marami kanyang siyang binigay na magandang plano. Sana yung mga implementing government agency may patupad ng maayos. Oo. Sana baguhin naman yung mga kung ano nangyari nakaraan, sana maayos na ngayong darating na administrasyon. Namasa na lang tayo sa sana. Pero ang napagtuunan ng pansin dito, kasi hindi ko na panood lahat kasi nga naghabol ako sa oras dito. Ang patungkol sa agriculture, na yun naman talaga yung pinaka number one na kailangan na paunlarin. Yun. Para kasi hindi na tayo kumuha pa ng import. Tsaka dun sa aspeto nung mga taas presyo, at least pag dito sa atin makokontrol yung mga presyo ng mga agriculture products. Pinaka-importante talaga yan kasi pagkain yan sa mga tao. Oo. Kasi diyan tayo kumukuha eh. Ang nangyayari kasi parang kinakawawa nila yung mga magsasaka na kung sila naghihirap na para pagkain lang sa mga tao sa buong mundo. Kasi ang magsasaka kasi kailangan din ng suporta galing sa gobyerno. Isa na rito yung wala kasing puhunan. Kaya nga. Wala kang puhunan, paano ka mag-uumpisa? Bukod sa napaka mahal na mga bilihin, isa na yung abono eh. Pero maganda yung binanggit niya na magbibigay siya ng pondo at saka parang sa pagkaintindi ko may pautangin yung mga qualified na mga magsasaka natin na wala ng tubo. Tama yun. Tsaka yung katulad nung panahon ng tatay niya, nagkaroon ng mga scholar sa pag-aaral about sa agrikultura. Yun. Kasi naman dapat talaga kailangan may kasanayan yung sa mga mag-implement. Kasi paano mo nga mapaganda na kapag wala kang sapat na kasanayan? Oo, kasi yun ang unang natin priority, ang mga magsasaka. Kasi kung wala na magtatrabaho na mga magsasaka, paano na lang ang kakainin sa ating mga tao? Kahit nakahiga pa kayo sa pera nyo. Pag walang kakainin. Kung wala kayong kakainin, walang mangyayari sa inyo. Kaya mahalin niyo ang magsasaka kasi diyan tayo umaasa. May sinabi siya na na yung mga sakahan na dapat ibalik sa mga magsasaka at yun ang i-improve. Yun ang natin eh. Naobserbaran ko yung sa magulang ko nag-obserbaran ko. Isipin mo, kailangan pa niyang umutang ng pera sa mga patubo para makabili lang ng mga pataba sa mga tanim. Ito yung nabanggit niya kanina na lalanan ng pondo. Sa parito yung pagbuhay muli sa kadiwa. No, yun.
halos wala nang makukuha pagdating sa harvest. Dahil ang mangyayari kasi, Bayad utang. no, yung pinagsikapan mo parang napunta lang sa utang. Nangyari kasi natural tutubuan nila 'yun. Paano ilang buwan 'yun? Pero itong binanggit yan, walang interest. Mas maganda 'yan na papautangin sa mababang halaga. Kung walang interest ba, zero interest. Oo. Ang sabi, mas maganda 'yan. Para kung gaano kalaking utangin mo, 'yun lang talaga ang babayaran mo. Mhm. Yan pinakadabis 'yan sa buhay. Kahit ako naman na sa pagsasaka talaga na yun dapat ang paunlarin. Oo. Yun Kaso talaga. yung mga bagong henerasyon ngayon, Oo, parang ayaw na nila pag sinabi mo farmers, parang ang impression nila parang Okay. Shout Mahirap. out muna tayo. Shout out sa Sinaido Tantiado. Good evening mga idol. Maraming salamat pre na nag-shout out ka. tropa mo. Oo, kasamahan ko ng mekaniko yan. Okay. Magandang gabi sa'yo, sir. At least napapanood yung live, yung partner nyo sa Hanap Buhay, si Mr. Reno Papua. Ito, yung anak ko rin, nag-live din siya ngayon. Bali, Angelique. Good girl yan, mabait yan. Yun sinasabi ko sa'yo na nagmana na matalino. Pero ayon sa kwento, humahanga ako sa mga anak mo. Kasi nga, pares kayo ni partner Jojo Santeco. Mga pinagpalang anak. Ganyan talaga pag Hindi pa gaano mabait yung tatay niya na, pero tingnan mo naman yung biglang taas tapos mabay bagsak. sasabihin ko na ba? Hindi, biro lang. Siyempre, kailangan naman. Sa aking bunso na si Bibi Koy, pagaling ka anak, inasal na ba kayo diyan? Manginasal. kasi pinano ko na ang inasal naman. Bali sa aking kaibigan na pa-shout out siya si Nico Villas. Yan, maganda. Pa-shout mo ako kuya, Nico Villas from EOD K9 ng SWAT ng SWAT team. Medyo bigatin. Magandang gabi sa iyo, sir. Ayun. Sa aking bagong customer na si Renato Casimiro. Magandang gabi sa iyo, sir. Kita-kita tayo next time. Si Rene Madato na taga dito yan sa Casimiro din siguro na yan. Las Piñas siya. Okay. Ayun, binabati ko rin yung aking pinsan dyan sa Masbate, Yun. si Sir Iris Amante, tsaka palagay ko ito maging aspirant ito as barangay captain, si Maninong Gomez. Kausap po siya kanina. Maninong, magandang gabi. Siguro natatanda no pa ako nung kapanahunan dyan sa atin. Yun. Siyempre, batingin ko na rin si Ate Mervin na Alba Amante, o Jeffrey Amante, si kuya ko yan. Magandang gabi po, sir. Tsaka former office mate ko si Mac Bakay. Yan. Makbakay. Bakay ano. Makbakay. Tsaka yung aking partner si Jojo Santeco. Yun. Pangiti-ngiti. Napakabait na tao na to. Napakagaling pa. Sa lahat ng bagay, pre. Sa trabaho. Rod Tanaya, happy viewing. Ganon din yung mga kaibigan ko dyan, si Mother Rio Birano. Yun. Alam ko, nanonood ka ng Zona. Idol na idol mo si Idol BBM. BBM, Bongbong Marcos. Tsaka yung mga taga Ibingay. Yan. Wala pinag-usapan kanina kundi about politics eh. Oo. Itong Mga ngayon kasi suna nga eh. May mga ngayon sa bali sa mga plano sa ating Pilipinas kung anong magiging kumbaga future na uunlad tayo kasi medyo tumatagilid tayo, so sana
mga kababayan natin mahihirap, sana next na ngayong panahon medyo lumog-luwag naman tayo. Tsaka paalala din sa publiko na patuloy pa rin tayo mag-iingat dahil sa ito nga banta pa rin ng COVID-19 na walang katapusan na to. Sa ibang lugar medyo tumaas ng 20% yung affected nila itong month of July. Kasama rito yung Cavite, Laguna, Rizal, at saka yung Nueva Ecija, Tarlac, Aklan, Antique, Capiz at Isabela. Yan, medyo tumaas. Sa Metro Manila nasa 14%. About sa mga may mga nabalita din na mga dinggi. May mga dengue break, may mga dengue break ngayon. So yung mga lalagyan natin na naistambayan ng mga tubig, natural pamahayan yan ng mga manok. Mga lamok. Manok ba? Manok. Magtilaw. Tumitilap yun. Bali, linisin po natin para walang silang paglagyan sa kanilang mga Kumusta kaya ang traffic sa Commonwealth? Doon ako dadaan pa medyo pa? Rush hour ngayon. Di ba Sona? Yung, ayun. Hitik yung dyan, yung security. Kinakansila ng mga roadway ngayon, di ba? Bali, ang mangyayari, kung anong lang kailangan, iikot ka nang iikot kung sakasakali tuturo ka kung saan. Kaunti lang kasi yung dyan, yung daanan dyan na lusutan. Either mag San Mateo, pero doon din nalusot sa Batasan eh. Yun din. Kaso lang medyo natural. Maglaan ka ng mga oras na kasi na marami ka nang pupuntahan. Balik tayo sa usapang kalsada or kalye. Kahapon nung nakita mo partner yun sa YouTube yung na aksidente na motorcycle rider dyan sa C5. Sa C5? Anong nangyari? Sa driving kasi ng motorcycle, lagi tinuturo yan na wag didikit sa malalaking sasakyan. Totoo yan. Ganito yung nangyari dun sa na-aksidente sa C5. Hindi siya nakita. Actually, sa mga okay lang sa mga bagong sasakyan kasi yung mga malalaki kasi may mga side mirror na yan, halos ang daming side mirror. Pero pati baba yan nakikita. Pero pag luma na mga sasakyan, side mirror isa ang lang. Side mirror nila Left sa and gilid right. lang. Makita lang yung likod, yun lang ang doon. Kaya nga kawawa ka kasi kumbaga blind spot ka ang tinatawag doon. Actually, tinuturo sa pagmumotor. Kaya minsan nga pag akong pagmotor dala ko, pag binubusinahan na naka-distance ako na sa truck, naiinis ako eh. Kaya nga yun ang problema sa natin eh. Galit na galit ni si Sir Jojo Santeco sa mga ganyan eh. Na di naman natin sila na gusto talagang mauna. Hindi ko mga malaman kung anong minamadali nilang pag-uwi. Siguro pasikat. Maganda yung motor eh. Malakas daw. Pero pag pinalagan mo. Yun lang. Yun lang ang problema. Kaya payo ko lang sa mga motorista, ingat-ingat po tayo. Iisa lang buhay natin. Kasi kahit anong ingat mo, kung yung kasunod mo hindi nag-iingat. Kaya nga sa lahat, ingat po tayo. Kasi kung hindi ka madisgrasya, ikaw po'y makakadisgrasya. Yun lang At saka otherwise continue na rin sa mga mga motorista na please palagi nyong alagaan ng sasakyan nyo. Service palagi kasi pinaka-importante yan. Yun din ang pipigil sa buhay mo kung kumbaga maintenance sa inyong sasakyan. Yan lang ang maipayo ko sa inyo. Kaya nga yung sa akin yung pag maiba ng tunog na ayoko nang patakbuhin yan. Ibali gumasos ka ng mga 5,000. Kapalit naman nung kung madidisgrasya ka eh.
money is for nothing. Ganyan lang mangyayari dyan na kung di mo alagaan talaga. Kung nagtitipid ka, titipirin ka rin. Oo nga eh. Kaya nga ang pinaka-importante, kung konting problema, pagawa nyo kaagad. Pero ang payo ko lang, pagdating sa pyesa, huwag namang substandard. Ang gagawin mo, yung tama naman na kung hindi original, at least magandang klase na pyesa ilalagay. Para siguro alam naman siguro sa bali gumagawa niya na kung anong kailangan Mekaniko. ilalagay. Pero minsan kasi may mga mekaniko rin na parang in-encourage din nila yung mga motorcycle owner na ito pwede pa ito sa Ang problema kasi kumbaga tinitipid nila. ano bang principle dyan sa kailangan ba tipirin? Ako kasi ang katwiran ko dyan, ako kasi gusto ko yung yung sigurado, kasi pag bumibiyahe ako malalayo mamaya hindi na makabalik Sa akin kasi sir, ang mangyayari kasi once na kaharap ko na yung customer at saka ako nang gumagawa sa sasakyan niya, ang ginagawa ko sinasabi ko na ito kailangan palitan to, ito kailangan palitan to, kasi kung nakikita ko na kailangan na talaga, papalitan natin. Pero di kasi pare-parehang customer mayroong customer na walang budget, ganito, kulang pera ko, ganito. So minimize na rin. Pero ako tinitingnan ko muna kung ano talagang kung kailangan na palitan ng mga piyesa o pwede pa na maybe next time ang mangyayari na sige balik ka sa ganito, at least okay pa yan, kaya pa yan sa mga ganyan. Yun lang pero kung full ka naman sa panggastos ng sasakyan mo service, why not na kung hindi papalitan lahat yan. Yun talaga ang pinakamadabis dyan. Shoutout muna kay Sir Moises Sikad. Ito may tanong siya, bakit pag yung jeep binaybay na motorcycle lane hindi hinuhuli, pero yung motor pag napadaan saglit sa bike lane hinuhuli agad? Yun. Ito depende nito sa LGU kasi Oo. sa araw-araw na pagbibiyahe Yun parang yun talaga usapin, parang napakagulo. nasa espiritu na lang to ng enforcer Napakagulo kasi usapin actually niya. dito sa Paranaque, Sir Jojo, hindi naman hinuhuli na As of now, hindi. Pero before, before grabe. Pag lumabas ka, tinatawag ka kaagad ng enforcer. After Pero hindi kaya hindi lang tayo hinuhuli, pero pag nagtubos tayo, nag-renew tayo Yung no contact. no contact operation. Operation. Ang problema kasi, di natin kasi alam. Yun ang problema Ang mas sila sa beating the red light. Yun. Nabiting the red light. Yun yung Pag may mga filing tayo na last minute pipilitan tayo Sa Manila, umiiwas din ako niyan. Ayaw ko ma-tsempuan. Pero sa mga probinsya hindi na. Yun ang problema sa yung mga ginawa ng mga ganyan, ng mga batas. Pero hindi naman natin alam kung ano talaga ang Ito nga nila. sinasabi ng ni Congressman Busita ng Yun. One Rider Party List. Yan. Dahil kasi nakaka-violate itong iba, hindi sila aware. Kasi hindi nga duman sa seminar Ayun. duman sila dun sa mga tawag doon, fixer. So hindi sila aware, hindi sila nag-seminar. O paano ang principle ng yung principle dun sa traffic, rules and regulation, nakakala nila na okay lang. So pagdating nung magre-renew ng kanilang mga motorsiklo, sandamakmak yung penalty, meron nga daw 150,000. Wow. Saan? Ang laki. Kasi hindi nga naging aware. Yun ang sinasabi ko na kailangan talaga makinig tayo kung anong dapat kung alam natin kung anong road. Hindi lang kasi porket natuto ko magpatakbo, yun na yun hindi Ay, Maraming obligasyon Natural. nagmamaniho ka nga
doon ka nakatutok pero dito ka na-concentrate sa kabilaan eh. Oo. Na mas nararamdaman mo pa yung galing sa gilid kaysa yung sa unahan sa likod. Kaya nga hindi naman tayo nagmamagaling. Pero ang ano diyan, rules of the road talaga ang importante. Alam mo talaga. At saka presence of mind pag nagdadrive ka. Minsan sa isang intersection, alam na itong sa kabila na nauna ka. Iilawan ka pa niyan, no? Passing light. Passing light pa yan, bubusinahan ka pa. Kasi gusto niya mauna. Ito yung sinasabi na kulang sa kalaman o swapang sa kalsada o siga o hari o talagang yun ang attitude niya eh. Hindi, nagmayabang. Yung kay usually talaga ang mangyayari dyan. Kasi, alam mo naman, kumbaga panukala niya na mabilis. Pero sa totoo lang, isang beses lang tayo magkamali. Iyon ang mangyayari sa atin. Malilipat yung birthday mo. Malilipat o matitigil. Malilipat ng buwan. Buwan tsaka Oo, petsa. at saka matigil yung taon. Di katulad kaya sa partner natin kay Sir Jojo, medyo yan sa driving, yung veterano na. Oo, malupit yan. 20 years na yun nagdadrive. Kahit saan nakakarating yan. Tapos may Ano? basta magaling yan. Namaya tingnan natin yung kanyang mga pinakita sa akin noong nakaraan. Maganda nga. Oo. Yung pinupuntahan niya, magaganda ng mga lugar. Mamaya sabihin ni Ma'am Winnie Santeco, siya mamaya pagdating nito, balingan nito. Doon ka matulog sa outside ko lang buka, liyari tayong dalawa. Hindi, wala naman tayong sinabi. Ang sinasabi lang natin, sa daming lugar na pinuntahan ni Pare Jojo, ang gagandang lugar na pinuntahan niya, malalayo, ang galing talaga niya bakit nakarating siya sa lugar niya. Nung nakaraan pahapi ako, itong dalawang to, makaganti nga rin ako. Okay. Bati-bati muna tayo. Batiin ko muna yung aking kaibigan dyan sa Albay, dyan sa DWZR, si Sir Bing Alerta. Yan, magandang gabi po. May bago itong pangalan Ano? Sir Bing Alerta kasi nag-scuba diving. Wow, galing. So tinatapon daw siya nung mga nag-guide sa kanya sa ilalim. Lumulutang pa din daw siya eh. Hindi siya nagdala ng bato? Di ba sa scuba diving, mabigat na yung tangke. Tapos nalulubog ka may kusa. 70 kilos pa na sila pabigat pero lumulutang. Kaya siya rin may sabi, tawag daw sa kanya si Boy Lutang. Sir Bing, ayan live yan. Ayan. Alias Boy Lutang ng WZR. Hello po. Sir Bing Alerta. Ayan, padalas ko kakwentuhan to pag may mga issue na about media practice na parang hindi angkop dun sa tawag dito sa rules and regulation as media practitioner. May message daw sa kanya. Kaya yung mga post niyan, comment kami, nagpapalitan kami ng nito. Sabi nga pag nagawi ako dun sa Albay, daanan ko to si Sir Bing Alerta, magkakape kami. Baka nasa zona ngayon to Nakaano siya doon. Ito kasi naman siya focus dun sa station na walang to partner, wala siyang day off kasi Sunday napapanood ko, Saturday napapanood ko. Wow. Monday to Friday napapanood ko. Masipag. Sipag yan. Tsaka gwapo pa. Wow. Gwapo pa si Sir Bing Alerta. Yun. Pag naka-side view, tawag nga sa kanya si Erwin Tulfo ng Albay. Wow. Di ba Sir Bing? Parang yung gamot Alert. Okay, shout out ko yung pinakamamahal kong papa, si Antipas Capua Senior, nasa probinsya. Ito yung sinasabi ko sa iyo na magsasaka, farmer siya. Oo, bali, yun ang talagang mula pa noon, maliit pa kami hanggang ngayon. Yun talaga hanap buhay hanggang sa kami rin. nakatapos ako sa pag-aaral. Ngayon, napakasipag tong airpot ko kahit 85 years old. Papa, miss you na. Uwi daw tayo sa Butuan. Sa Gosan del Sur.
Eh ano lang yun miss ka na namin pa. Baka next time, kaawaan tayo ng Diyos, magkita-kita tayo. Pati na rin sa pamilya natin dyan, sa lahat ng mga ano ko. Kami nung magandang panahon gabi po sa namin inyo. na partner, kami nag-aaral, sobrang hirap ng buhay. Pagkain namin yun, yung mais na giniling na medyo laon kung tawagin. Minsan, yung ulam nun, asin lang tsaka mantika. Oh. Survive. During my elementary days, mas marami ang attendance ko sa bukid kaysa school. Yun ang pinagdaanan ko na marami akong dinanas na struggle sa buhay. Yun naman ngayon ang tungtungan ko. Pero hindi pa satisfied, hindi naman ganun tayo ka-success. Ganun May isa pa tayong pinapangarap na sana magkaroon ng katuparan. Yun. Isa lang sasabihin ko na napakaganda na sinasabi ni BBM na alagaan niya ang mga magsasaka natin. Oo. Yan, pinakadabis yan. Yun ang unang agenda niya Yun talaga. Salute ho kami sa iyo kasi dyan tayo nabubuhay sa mga magsasaka po. Kakanuli ang mga scientist, mag-aaral sa agrikultura. Yun. Ayan, commercial muna tayo, Sir Chairman. Okay, commercial. Huwag kayong babalik. Huwag kayong babalik. Huwag kayong alis. Pagbabalik ang... Some department heads, they were reassigned. The Okay. department heads, some were reassigned. But the staff, they remain. As I mentioned to you, they will be assessed within a month till July, end of July. So it's the responsibility of the department heads to assess, evaluate the performances of their staff. And then most probably they will be renewed. So that's for the August till December, because if you're casual, JO, job order, you are renewed every 6 months, right? Yes. If you're permanent, no need for that, Yes. because you're regular permanent. Sure. I talked to most of them, they will renew. If ever, there are some cases that they need to work on with regard to they will be reassigned in a different department. So they will not be booted out but reassigned. Especially for those departments that are in dire need of staff. So that's what we're doing. Yeah. They will check if they are overstaffed, understaffed. So if ever they are overstaffed,
they will be assigned, those employees that will be identified by the department will be reassigned to those other offices that are understaffed, who are in dire need of those manpower. So they will not be booted out, but reassigned. Binabalance lang. Balance. Muli, sa ating mga kababayan, narito po ang aking sarili, kasama si Mr. Rico Arreglo. Pae, Jojo Santeco po, nasa harapan niyo. parang hinapi mo sarili mo, partner. Oo nga, Madre. Masyado akong na ano ngayon Masyado madrama. drama ang buhay ko ngayon. Alam mo, Madre, Happy graduation pala dun sa anak mo na nag-graduate. Yung scholar. oo nga eh. Medyo ano ako sa aking anak eh. Proud na proud ako. Kasi, syempre, sa kanilang mga, ano nila, sa kanilang mga, inahandle nilang, itong, ang tawag dito, yung kinukuha nila kurso. Mm. Pangalawa siya, kaya proud ako doon. Hindi man siya umakyat sa stage dahil syempre marami naman silang Syempre, proud lang ako na at last nakatapos na rin ang aking anak. Pero hindi pa rin ako tapos sa aking paglilingkod dahil meron pang dalawa. Syempre, kailangan natin maging matatag pa. Dalawa pa tong hinihintay natin. Ganun pa man, binabati ko ang Paranaque Net Radio Worldwide, kasama ang POBA, Philippine Online Broadcasting Association, kasama din naming President Gaspar Latam at ang kanyang anak na technical staff namin na si Mr. Godper Latam na napakasipag na bata. Ay muli, shoutout po ayan sa aking mga kasama rito. Ayan si Regino Kapua, katatapos lang mag-live. At saka Ito- yung tropa mo, yung mga kasama mo sa yung tropang ibayo sa lahat po ng tropa, malapit na po ang ating outing kaya ang ko, excited na ako dahil makakasama ko ng malapitan tong mga tropa ko eh. Kasi syempre, laro-laro lang kami pag nagkita-kita. Hindi minsan nagiinuman sila, hindi ako nakakasama kasi syempre may pasok ako kinabukasan eh. Kaya medyo Tsaka kung inuman, okay lang hindi ka makasama. bakit naman? Wala naman kasi magandang future yung pag kung ano lang. Oo, hindi. Hindi, iniwas ka namin, baka kami ni Sir Regino. Regino Kapua, Oo. mga kami, mga good boy kami. Gaya, Oo, baka maano ko kayo, maingganyo ko kayo uminom Oo. pag natuto uminom. Hindi. masaya na kami, partner, dun sa mga binibigay mo pinakikita sa amin, sinisen. Ganon. Pare, ano ba yan, Marites? Alam mo, Padre, may pinapakita man ako sa inyo na ganyan, pakita lang yun. Hanggang tingin lang, Hanggang tingin lang tayo doon. Alam mo, sabi ni Sir Regino, pwede daw natin pag-usapan eh. Oo, pwede naman. Basta ang importante doon, I-schedule daw natin kung kailan. Oo, yan. Kaya, ayan, shout out sa mga Ay, sabihin mga viewer natin, mga bad influence. ayan, hindi naman. Usapang kalye lang po to. Oo. Walang kawenta-wenta yung usapan namin na to. Pero sa usapang kalyeng tungkol sa mga motorista, ayan. Di ba po ba? Kaya sa lahat ng aming mga kaibigan, like and share lang po. Lalo na yung tropang ibayo. Ayan ang aming mga magigiting ng player, mga president, vice president at ang aming secretary at ang mga miyembro na at last natapos din ang first season. Sana sa second season mapaganda pa lalo natin ang ating liga. Makapag-create tayo ng iba't ibang mga bagay-bagay na sports. Halimbawa, volleyball, ganyan, basketball. Kaya basta importante lang sa atin, ang mindset lang natin ay sports. Lalo na sa mga hindi na naman tayo mga bata, kaya iwas-iwas tayo sa mga droga. Yan. Ayan na ating iwasan, lalo na sa tropa. Oo. Shoutout muna natin si Jack Reyes ng Las Ayan, Piñas, oo. bagong Las Piñas. Jack Reyes, salamat sa iyong pag-online.
At yung aming kaibigan na si Danny Camales, Asa na? asan na kaya yun? Buti pa talaga ang multo nagpaparamdam. Eto si Mr. Danny Camales, hindi man lang nagpaparamdam Share sa mo na lang amin. daw sa kanya, bahala na siya mag-share. Oo. Danny Camales, paramdam ka. Kasi ako, minsan ang multo pag nagpaparamdam hindi ko pinapansin wag sana maging totoo. Joke lang mo yun. Takot ka sa multo. Mamaya magparamdam sa akin ng multo. Ewan ko. Ano kaya magiging itsura ko na. Yeah, Padre. Kaya salamat sa iyo, Padre. At andito ka muli sa ating studio. Ayan, si Mr. Rico Areglo, ang aking partner. Medyo busy lang tayo nung nakarang araw. Gawa ng, alam mo naman yung hanap buhay natin. Ganun talaga pag nangangamuhan. Oo nga Alam mo, baka at the end of the day o sa mga darating na araw, tayo naman dalawa maging boss, ano? Oo, sana someday. Sana someday, I hope so. Sana dumating ang Ikaw, di ba, plano mo after ng yung karera mo dyan sa profession mo, balak mong put up ng negosyo na. ayun nga kasi parang ang mangyayari ata magkakaroon ng extension Madami kasi kayong kliyente na Oo nga sayang din naman na parang nangihinayang din ang aming office. Siguro gusto pa nilang pa. Okay lang yun. Basta importante may trabaho pa ako. Kasi by the time na dumating na yung talagang wala na, ayan. o at least Siyempre. mayroon kang pampuhunan. Oo. Hindi naman ako pababayaan ng mga aming office dahil siyempre ang tagal ko na rin po sa kanila at hindi naman po sila ganong katulad ng iba. Makatao ang aming opisina. Lahat, siyempre, suporta rin dahil kahit papano kung halimbawa maghiwa-hiwalay kami, ayan. Kaya, shoutout na lang po muli sa aking mga bosses. Ayan, ang mga abogadong magagaling po. Lahat po ng tatlong abogado po yan, magagaling po. Shoutout kay Attorney Mac. Nakala ko nung time na malis kayo dun sa office natin, itong mga to hindi nag-aya. Yung pala, meron din palang ang bawat kasi pagkakataon may plano yung Panginoon. Kaya nga nagkahiwalay tayo pero hindi tayo nalayo sa parehong practice ng profession. parang tayo nila Brother Gaspar. Oo. Nagkalayo man tayo, nagkabalikan pa rin tayo. Uy, Ayan. ganda ng yan. Nagkalayo man, nagkabalikan. Ayan. Ibig sabihin may forever tayo, ano? Oo, meron. Sana dumating yung time na yung tipong ugod-ugod na paring Jojo, meron ka bang panghaplas dyan sa Yung tungkod? kita-kita tayo sa isang mula, tapos Oo. nagkakapi-kapi na lang tayo, Oo. Windang-windang na lang ang ginagawa natin. Ayun na nga. Ay, Ano-ano yung paa natin, ano tawag doon, yung kuya-kuya-kuy. kuya-kuyakoy. Diba? Ayan, shoutout po sa aking asawa na si Winnie yan sa Isanteco. Hi, go lang po, shoutout. Salamat, Mrs. Yan. Ayan. Na mga pinapaka-supportive na misis. Oo, yan. Minsan ayan, basta shoutout lang po. Ayun, Padre, ito ang umpisahan natin. Sige, partner. Okay, umpisahan ko tong pampag-good vibes muna tayo. Mamaya na yung medyo ito ang kasabihan sabi, your world, your value. Ibig sabihin, sa mundo mo, yun ang kahalagahan, di ba? Sabi nga ni Mark, chapter 6 to 26, he did not to wish to break his word. So, ang kwento, in one leadership seminar that conduct, I will say to the audience, remember promise are made. Then almost every time the crowd words say with certainty to be broken, to which I would quip to be fulfilled. No wonder our world is in chaos. The audience roars in laughter than silence. How many relationships have suffered because of broken agreements?
Yun How na yun. much agreements. How much pain, suffering, and evil happen wherein we don't fulfill our promises but our words. Ibig sabihin, Padre, parang sa mag-asawa lang, Ayun nga, yun yung ano ko rin eh. 'di ba? Na yung sinasabi na broken promise. Broken promise. 'Di ba? Pag ngayon, ang daming annulment case ngayon, 'di ba? Napapansin mo. Ako hindi ako personal ko na naranasan 'yan. Yung broken Yes. promises. Sa totoo lang kasi, minsan ang tao, parang may pinagdadaanang bagay na hindi niya na, yung time na, halimbawa, kinasal kayo, tapos, nag-promise kayo sa isa't isa na sa ginhawa, Sa hirap at ginhawa. at hirap, yun nga, na lahat ng bagay, pagtutulungan nyo. Ang problema, pag yung time na dumating na, merong isang gumigive up. Di ba? Okay lang yan na ano ba yung pagsubok Yun nga Kaso, na dalawa kayo. Pero kung yung nangingibang pugad, pugad, yun ang problema. ayun ang pinaka mahirap i-resolve. Kasi Kasi- once na kumbaga nakatikim na kumbaga natikman na yung pagkain bawal. Yun na, yung parang kay Adam and Eve, di ba? Oh, Na yun yung pinagsasabi, Yun yung sinabi ng Panginoon, Panginoon noon. na wag yung kakagatin Kasi dahil bawal. wag mong kakainin kasi ikamamatay mo yan. Mhm. Sabi naman ito ni Satanas, kainin mo Sige, yan, hindi ka kainin. mamamatay. Di ba kinagat ni Eva? Hindi nga Oo. siya namatay. Pero simula noon, nagtakda na yung ang Taas ng kamatayan. Kaya kita mo, Padre, ang isang pamilyang buo, ang saya-saya. Inggit ako. Kahit nga may nakikita ko na yung basta yung bahay na maliit tapos nakikita ko masaya sila. Sama-sama. Regardless yung pananamit ng kinakain nila. Tinitingnan ko yung paano sila sama-sama. Kaya nga Unlike sa iba, magaganda nga ang suot. Yung pag-uwi naman, Sa mag-aaway. pamilya, magulo. Magulo. Kung ano-anong mga... Kaya nga minsan, minsan minsan ang mga misis natin, mainit ang ulo niyan. Kaya, ang gagawin ko dyan, sasawayin ko yan. Sabi ko, ka lang, Cool ka lang. firmis ka lang, cool ka lang. Huwag kang mapagod ka, pero huwag mag-iinit ang ulo mo kasi yan ang magiging dahilan kung bakit tayo magkakagulo. 'Di ba? Kumbaga yung isa mainit ang ulo, ikaw wag na. Ikaw ang magtitimon na aawatin mo siya dahil mainit ang ulo nitong kaharap mo. Paano pag maganyan siyempre hindi maiwasan nila na minsan mayroong insecurities. Oo nga. Minsan, ikaw, saan ka pumunta? Kahit hindi naman, dahil ngayon sa insecurities, kadalasan yun ang pinag-mumulan ng gulo. Hindi, kasi minsan, Padre, eto lang sasabihin ko sa'yo. Kailangan minsan sa mag-asawa, may trust. May trust sa bawat isa. Nandun na yun. Pero sa akin, based on my personal experience, na yung misis o kaya katuwang yung obligasyon niya na pakaramdam ko na pag umalis ng bahay, papasok ng trabaho, hindi mo alam kung anong oras o anong Darating. araw uuwi. Yun na. Yun yung kasi itong kumpadre ko, Ilang buwan yun ay taon. pero at least Lahat na ng counseling ginawa na, wala pa rin. pero talagang yun talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Pero Padre, at least yung mga napagdaanan mo, napaglipasan na. Kumbaga, ito na panibagong move on na. at least naka-move on ka na doon Hindi kagaya ng iba
sa sobrang na-depress, no, stress dahil sa pangyayari, alam mo ba na wala na, di na talaga magkakabalikan na ito, sa'yo na tong anak ko. Pero yun din naman yung sa akin na wala na to. Pero masakit kahit pakita mo lang na okay ka, ayos lang ako. Pero yung deep inside sa sarili natin, parang hindi ka tanggap-tanggap na parang gusto mo laging magrebelde. Na-experience mo ba yung mga ganong senaryo? Partner. Yun yung personal experience ko yan. Okay. Pero at least sinishare mo dito, ha? Syempre, usapang kalye, pero Oo. at least para magkaroon din, hindi lang Hindi, naman kasi ito, nagpapakatotoo lang kami dito. Oo, walang dito. Wala, hindi kami mga marites dito na mga usi. Sa amin, ako, tumitingin ako sa mga chicks, pero hanggang tingin lang ako. Hanggang Yan. tingin lang. Pero Pero- sabi na, pag ilang beses mo tingnan, Di kung ilang beses siyang magpapakita sa akin. may kasalanan na daw. Hindi, tingin lang naman. Hindi naman yung tipong makikipag-contact to contact ka, hindi yun. Hanggang tingin lang. Basta, sino naman ba? Minsan naman ang ating mga misis natitingnan din ng iba. Di ba? Hindi tayo magagalit doon. Maliban lang kung bastusin yan. Pero Diyan tayo dapat, magagalit. tama nga, dapat na yung babae nakabalot eh. Parang Muslim. Oo, di ba? Parang ganun. Pag may nakakita ka ng ganun, wala kang yung pagnanasa, hindi papasok sa isip mo yung pagbalot na balot. Sa Muslim custom, ganun no? Yung ugali na kailangan balot na balot. Hindi diba? kasi, ito lang tumalis lang ako ng konti. Wala namang contradiction sa kung anong belief mo. Oo. Sinabi naman talaga, sinabi ng tagapaglikha na yung babae ingatan na kailangan balutan para hindi siya pagnasaan. Yun ang turo. Balutin. Ito, maiba tayo, Padre. Ah. Yung sa Act of Genesis, ito, chapter 18, verse 22 hanggang 32, Di sinasabi doon, kahapon lang to, homily to do sa first pagbasa. Ang sabi doon, sa Gomora and Sa Sodoma and Sodoma Gomorrah. and Gomorrah. Ang sinasabi doon, sabi ng God kay Abraham, ipakita mo sa akin kung ilan ang mabubuti, kung may 50 kang mabubuting mapapakita sa akin, hindi ko gugunawin ng ang mundo. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, wala yata. Pero kung 45, hindi ko po rin gugunawin ng mundo. Humirit pa uli si Abraham. Kung 40 po, sabi ni God, hindi ko pa rin gugunawin ng mundo. Kung mga 35, sabi niya, hindi pa ko pa rin gugunawin ng mundo. Kung mga 30, hindi pa rin. Kung mga 25, hindi pa rin. Kung 20, hindi pa rin. Kung 15, hindi pa rin. Paano kung 10? Hindi pa rin, pero pakita mo sa akin kung sino yung mabubuting 10 na yun. Ang nangyari, wala. Wala kasi, ito Diba? biblical. Biblical Hindi yan, ko babasahin yung, pero alam ko yan. Anong Kaya pinarusahan, kaya sinunog yung Gomora. Kasi punong-puno na ng kasalanan. Nandun yung pakikiapid. Ayan, totoo yun. Pakikipagtalik sa paras ng kasarian. Ayan, Dahil sa sobrang kasamaan, yan, sinunog yun. Sinabihan nga ng tagapaglikha si Lot na wag nang lilingon. Tapos, Hindi nakinig si Lot. Napalingon pa kasi nang hinayang dun sa naging siya, batong asin siya. ayan. So yun sa mga ganong bagay. Eto po, kasi minsan di mo naman maiwasan talaga magbasa, di ba? At least tayo, nakakabasa tayo. Diba? Hindi kagaya ng mga tambay sa kanto, wala nang ginawa. Ang binabasa yung nakatatak sa isang bote. San Miguel Beer. Di ba? Gin. Si Arcangel at saka si San Miguel. San Miguel lang na may espada.
Di ba, Padre? Oo. Minsan, pansinin mo, baraha, hawak. Yun yung mga Diba? bagay na yan na bagamat tayo hindi naman napakabanal, hindi naman Oo, tayo hindi naman banal napaka-perfect. Pero napapakita natin na sumusunod tayo kasabihan ng ating Panginoon na minsan lang magpakabuti ka, magiging masaya ang magiging mga ano mo. Pero itinakda niya rin na kailangan may pagkakasala para malaman mo yung tama. Totoo yun. Kasi minsan, di ba, ewan ko kung nanonood ka ng 700 Club tuwing Monday to Friday, Padre. Ito, hindi ko pinaplug to kasi ito napapanood ko tuwing alas 12:30 ng gabi. Marami pong nagpapatotoo kung ano yung experience nilang bad, sinasabi nila kung paano sila napabago ng ating Panginoon. Hindi ko po pinaplug po yun dahil doon ko lang po nakikita na hindi po sabi-sabi lang yung nangyayari doon. Totoo po lahat. Parang sharing lang po talaga. Lumapit lang po kayo sa Panginoon kahit anong problema nyo. Hindi man dumating maaga, darating at darating siya. At saka magkakaroon ka ng kapayapaan. Oo, kapayapaan ng isip. Tingnan mo, Padre, ako yung Bible na binigay sa amin ng MFC, binabasa-basa ko yan, di ba? Kita mo naman, ito. Tapos yung mga, kung baga nakaka-inspire din, hindi ko man mabasa lahat yan. Pero, at least, napaparamdam ko kay God na tumatalima ako sa Kanya na andyan ka para tulungan kami sa lahat ng pagkakataong kami nangangailangan. Di ba, Padre? Palagay ko, ikaw din. Oo Kasi naman. nalampasan mo lahat ng problema eh. Wala Diba? kasing imposible talaga. Kasi sabi nga na kung yung ginto, alam na ginto yan. Oo. Pero idadarang pa sa apo yan para gusto nila mapatunayan kung talagang ginto. Ako nga, Padre, nagdadasal ako. Pag ako nakakita sa Facebook o sa ayan, Panginoon, sorry po na ganito nagawa ko ng pagkakataon na to. Kasi Kasi share mo sa amin ni Regino. oo nga. Kaya nga po, hanggang dun lang ako, tingin lang ako, pero nagkakasala po talaga ako. Hindi po ako perfecto eh. Kaya, yun nga ang sinasabi ko, hindi ko masasabing perfecto ako, pero ginagawa ko po kung ano yung kabutihan, lalo na sa kapwa. Di ba, Padre? Kabubuti namin ni Regino yun. Oh, kabubote nyo. Mamaya. Hindi mga kaibigan ito siyempre masyado na seryoso kasi yung aming topic. Medyo basta maging lang po tayo sa mga sarili natin na sa lahat ng bagay kailangan maging kakampi natin ng ating Panginoon. Kung ano man ang ating mga reliyon, doon po tayo sumandal. Huwag kay kanino man na masamang ang binibigay sa atin. Ayan, kaya sa muli sa mga kaibigan namin, ayan. Ano yan, tinatawagan ka? hindi sa'yo. Sa akin? Hindi ba tayo lumampas? Hindi pa naman. Ayan, malapit na. So, ayan, malapit na po kaming matapos dahil ito na po, susunod po sa amin si Pres Gaspar Latam. Yung sona po ni BBM kanina, medyo hindi ko po napanood pero I hope na lahat ng sinabi niya sa sona Re-reviewin natin mamaya. Tingnan natin. maano niya yan, kayang-kaya ni BBM yan kasi napakagaling naman ng president yan Hindi lang naman siya yung gagawa Basta lahat po ng maging administration niya makikisimpatya sa kanya, gaganda talaga ang ng Pilipinas no, lalo yung ekonomiya. Siguro naman ito na yung pagkakataon ng hinihintay natin na lahat ng ating pinapangarap baka ito na dito sa administrasyon ni BBM. Di ba, Padre? Sana. Sana, I hope so. Inshallah. Anyway, maraming salamat sa mga sumaybay at saka ng Soundline. Muli sa pamamagitan ng programang ito sa ngalan naming mahal na Presidente, Sir Gaspar Latam at ng Parañaque Net Radio Worldwide,
nagpapasalamat kami. Ito po si Mr. Areglo, Usapang Kalye. Maraming salamat po at magandang gabi. Muli, ito pa si Jojo Santeco. Maraming salamat po sa aming mga taga-subaybay. Paki-like and share lang po. Ganun po din sa POBA, Philippine Online Broadcasting Association, at sa aming presidente, Gaspar Latam. Salamat po. Babu po, babu. Ano nga ba ang self-confidence o kumpiyansa sa sarili? Ang kumpiyansa sa sarili ay ang ating pagtitiwala sa ating kakayahan at mga abilidad. Madalas, naaapektuhan ito ng ating pananaw sa sarili, mga naging karanasan, at mga naririnig o sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Bakit nga ba mahalaga ang kumpiyansa sa sarili? Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay nakakapagdulot ng mas mabilis at epektibo sa mga gawain. Maraming pagkakataon na tayo ay nagdududa sa ating mga kayang gawin. Kapag tayo ay may kumpiyansa sa ating sarili, mas nabibigyang oras natin ang pagpapalago ng ating mga kakayahan. Malusog na mga relasyon. Mas naiintindihan natin ang ating sarili, gayon din ang ibang tao, ang kanilang pangangailangan at saloobin. Pagiging bukas sumubok ng bagong karanasan. Ang pagkakaroon ng matatag na kumpiyansa sa sarili ay makakatulong sa atin upang manatili tayong bukas sa mga bagong karanasan, mas masaganang buhay, at ang pagiging komportable na sumubok ng mga bagong bagay. Katatagan. May pagkakataon na humaharap tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sarili ay makakatulong upang bumangon sa mga pagsubok na ito. Ngayon na may ideya na tayo kung bakit mahalagang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, narito naman ang ilang mga tips para mapabuti ang kumpiyansa sa sarili. Positibong pagtingin sa sarili. Nakakaapekto sa ating kumpiyansa kung paano natin kinakausap o tinatrato ang ating sarili. Sa tuwing tayo ay nagkakamali, ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Ito ba ay negatibo o positibo? Magagawa nating maging positibo ang pagtingin sa ating sarili kung tayo ay magiging mabuti o maunawain. Sa tuwing tayo ay nagdududa sa kakayahan natin, maaaring ibahin o batikusin natin ang negatibong tingin sa ating sarili. Halimbawa, hindi ko kaya, magiging, pwede ko naman subukan. Wala naman akong ginagawang tama, magiging, pagbubutihin ko pa sa susunod. Iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Sa panahon ngayon, madali para sa atin ang ikumpara ang ating sarili sa iba dahil sa social media. Sa tuwing ginagawa natin ito, nakakalimutan natin ang ating mga kalakasan at kakayahan. Mas makakatulong sa ating kumpiyansa sa sarili ang pag-focus ng ating atensyon sa pagpapaunlad ng ating mga kalakasan at kakayahan. Mag-focus sa mga kayang baguhin. May mga pagkakataong lagi tayong nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi natin makokontrol, tulad ng mga iniisip at ginagawa ng ibang tao sa ating paligid. Sa halip, mas makakatulong kung ang ating enerhiya ay pinopokus natin sa mga bagay na kaya nating baguhin at magagawa natin para mapabuti ang mga ito. Kapag tayo ay nakapokus sa pagpapalago ng ating sarili, mas tumataas ang kumpiyansa natin na magawa at makamit ang mga layunin natin. Palibutan ang sarili ng mga taong handang sumuporta sa iyo. Ang mga tao na nakapaligid sa atin ay nakakaimpluwensya sa ating isip at ugali. Pansinin kung anong nararamdaman mo sa paligid ng ibang tao. Sila ba ay tinutulungan at sinusuportahan ka? O sila ba ay hinuhusgahan ka at pinararamdam na ikaw ay may pagkukulang? Paligiran ang iyong sarili ng mga taong nagmamahal, nag-aalaga, at naghahangad ng makakabuti sa iyo. Alagaan ang sarili. Mahirap mapanatili ang ating kumpiyansa sa sarili, lalo na kung hindi natin inaalagaan ang ating katawan. Kapag tayo ay gumagawa ng positibo para sa ating katawan, natural na tataas din ang ating kumpiyansa sa sarili. Ang pagkain ng tama, pag-eehersisyo, at pagtulog ng sapat ay makakatulong sa atin na palakasin ang ating katawan.
lubos ring nakakaapekto sa ating kumpiyansa sa sarili ang wastong pag-aayos at paglilinis sa ating katawan. Narito ang mga simpleng gabay na maaari ninyong gawin. Una, maligo araw-araw. Ugaliing maligo araw-araw. Gumamit ng sabon at pangkuskus o kamay at ipahid ito sa iyong katawan. Gumamit din ng shampoo para sa iyong buhok. Pangalawa, magsipilyo pagkatapos kumain o bago kumausap ng ibang tao. Mahalaga ang pagsisipilyo para maalagaan ang ating mga ngipin at magkaroon ng mabangong hininga. Pangatlo, maggupit ng kuko. Ugaliing maggupit ng kuko. Maliban sa mas kaaya-aya itong tingnan, tayo rin ay malalayo sa mga dumi na maaaring maipon dito. Pang-apat, gawing presentable ang mukha. Kasama na rito ang buhok. Suklayin ng maayos ang buhok. Mag-ahit upang malinis at maayos tingnan ang bigote at balbas. Para sa mga kababaihan, maaari ding maglagay ng makeup sa mukha. Umattend ng skills trainings. At panghuli, magdamit ng maayos at naaayon sa pupuntahan. May iba't ibang damit na naaayon sa lugar o okasyon na ating pupuntahan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay formal na damit tulad ng long sleeves, polo na may kwelyo, slacks o dark-colored pants, leather shoes para sa mga lalaki, at closed shoes para sa mga babae. Ito ay ginagawa natin kung tayo ay pupunta sa mga formal na okasyon tulad ng kasal o pag-a-apply ng trabaho. Casual na damit tulad ng t-shirt, pantalon, rubber shoes o sandals. Ang casual na damit ay maaaring isuot naman sa mga simpleng okasyon tulad ng kaarawan, sa tuwing mamimili sa grocery, pumupunta sa doktor, o maging sa pag-attend ng ating mga session. May naiisip ka pa bang ibang paraan? Tandaan, magtiwala sa iyong sarili at iyong kakayahan. Kayang-kaya mo yan!